At yung number 2 naman na secondary natin, pupunta naman ng 11 o'clock. So, ayan ngayon siya. Nalagay na natin siya ng 11 o'clock. So, i-bend naman natin yan. Tapos, yung node naman dito sa number 3, yun na yung tertiary branches natin dito sa number 3 secondary. So, iti-twist natin yan. Ay, nakita nyo ito. Nasa 12 siya. So, yun. Iti-twist natin yan. So, ayan. Lalagay na natin. Tapos, pag nag-layout tayo, ang katuwiran ng nitong main natin na to, ito ang titignan natin. Yan. Yan ang titignan natin. Ano ba yan? So, ito yung primary. Ito yung number 3 secondary natin. Pag nilayout natin yan, ito yung kailangan lang nating node. Yan. Yan, tsaka ito. So, ito ngayon, nakaganyan lang yan. Ayan. So, hindi na kailangan masyadong i-layout. So, ito na, nakuha natin yung dalawang bend. 1, 2, to. Tapos dito, wala na. Kasi, pag lumaki tong branches na to, kaya wala na tong layout, next 2 years o isang taon kalahati, magsa-setback tayo dyan eh. Kaya hindi na nililikot useless. Pangalawa, maintenance mo ginagalawang sanga ng puno, nasisira yung fiber niya, nanlalata yung bonsai, nahihirapan ngayon siyang rumecover. So, kaya kung mapapansin nyo, yung layout ko, hindi masyadong ganong kalikot kasi nga, gawa ng, sa pag-aaral ko, kapag ang puno, yung sanga niya, nilikot mo ng nilikot, nasira yung fiber sa loob, so yung daluyan ng pagkain nasisira, hindi sila agad makapag-concentrate kumain, kaya hindi siya makapag-wild. So, bago dumating yung wild sa kanya, maabot na ilang buwan, di ba? So, ayan, kailangan lang natin dalawang bend. So, ito na yung number 2, papunta dyan, secondary. Tapos ito naman yung isang node na kailangan natin. So, itong node na to, hindi pa natin kailangan ngayon. Pin-repair lang natin yung nodes para lang dun sa mga susunod na henerasyon kapag nag-setback tayo ng sanga, nasa ayos na yung branches natin. So, yun. Tapos, ito na yung number 1 natin, secondary. Yung node niya, nakaganyan, no, pataas, number 12, tsaka 6. So, yan. So, ang gagawin natin, pipihitin natin papunta doon. Dadalhin natin to dito. Yan. So, ito na yung kailangan natin. Yung number 1 ng secondary branches natin, nakapasok sa loob. So, ayan. Ayan ngayon siya. Tapos, pag nasa front tayo, pag sinilip natin, hindi sila pantay. So, ganun din yung number 2. Yung number 2, medyo aangat siya ng konti na hindi matatakpan yung number 1. Kasi nga, pag nasa front tayo, kapag nagpaddings siya, kita to. So, depth pa rin siya, di ba? So, negative space to, makikita pa rin niya pag nasa front, kita to. Yung number 1 secondary natin. So, yun. Tapos, ito, yung layout naman nito, bawa yung layout ng isa na to, titignan nyo kung saan yung papasok yung unang bali. Hindi yung basta nagbabali lang tayo ng sanga, hindi ganun. So, titignan natin yung mismong movement nung unang layout, doon tayo babase bago natin i-layout tong isang sanga na to. So, halimbawa, ito yung number 1 natin. So, saan ba dapat ang unang sanga nito? Kasi pag dito natin nilagay yung unang bali, halimbawa yan, pag dito natin nilagay yung unang bali sa kanya, ang mangyayari, nandito yung number 1 mo, nandito yung number 2 mo, ang layo nilang dalawa. So, hindi sila magtatama. Ang layo, nakaganyan ang distansya. Di kagaya nung dito natin ilalagay yung unang bali, ito yung number 1 niya, number 1, magkakasama siyang ganyan. Di ba? So, pag tinignan ngayon natin yung cloudings nila, ang ganda tignan kahit sa taas, sa gilid, kasi nga, magkasama sila. Hindi siya malayo. So, yan. So, pag tinignan natin ngayon, ito yung node. Ayun yung node. So, tutwist uli natin yan. So, yan. Ito na ngayon yung number 1. So, yan. Sa front ulit tayo. So, pag nasa front tayo, di ba, depth siya. Ngayon, balik na rin natin.
Kung doon natin ilalagay yung layout niya sa kabila, yung unang movement niya, yung number 1 doon pupunta, hindi nakita dito yung unang paddings na dapat magagamit natin kung nasa front tayo. Depth na naman siya, di ba? So may silip na naman tayo pag nasa front, maganda siyang tignan. So, yun. So kagaya nito, ito kasi gagawin ko lang naman depth sa ilalim nitong sanga na to. So mahaba siya kasi pag kinuha ko yung number 1, una-una yung number 1 kasi, tingnan nyo, papasok siya sa loob. So dito siya pupunta, mangyayari, pasisilong siya. So isa-setback ko to. Pag sinetback ko yan, dito ko dadalhin yan. Para yung unang sanga nito, yung unang bend niya, dito pupunta. So nandito yung number 1, nandiyan yung number 2, ito yung number 3. So yun ang dahilan bakit tayo nagse-setback. Para maging tapered yung sanga natin. So ayan. Tapos ito naman, kung mapapansin nyo, makinis, oh. Wala siyang node. Diba? Wala siyang node. So, merong node nandito sa baba. Ayan. Sa baba na yan. So, puputulin na natin to. So, babantayan na natin yan na pagtatanggal ng dahon para lumapit yung nodes niya. So, yun ngayon yung purpose na kailangan natin gawin sa kanya. Ayan. Meron tayong node sa itaas. So, nandito yung setback niya, tama-tama. So, ayan. Tapos, nandito ngayon yung isang sanga. So, pag mismo plinggan ng ganyan palang kahaba, tatanggalan ng dahon para maiwan na siya yung node dyan. In case na mag-wild, nandyan yung nodes. Tapos, ito, wire na. Gagawa tayo ng apex dito eh. Ang gagawin nyo ganito, pag tatlo ang sanga, 1, 2, 3. So pag tatlo ang sanga, ang gagawin nyo muna, ito muna wiring yung dalawa. Tapos ito ngayon, papunta to dito, sa gitna, sa number 3. Para pag tinignan natin yung wiring natin, tsaka layout natin, nasa tapering pa rin tayo. So ang tawag doon, tapering wiring naman. Tapos yan. Pag, pag ito winire natin, tingnan muna natin kung saan papasok dito sa number 3. So, manggagaling siya sa ilalim. Ayan, manggagaling sa ilalim, pupunta to dito. Ayan. So, tapos, ito ngayon, sa taas. Ayan. Ayan siya. So, tapos, ito na. Itong size na to, naglalaro siya ng mga 4 inches. So, yung putol ng wire nito, 2 inches. Ayan siya. So, tapering wiring. So, maganda pa rin tignan. So, ito, lagyan natin ng wire to para nakaabang na. Nakaabang na kagad siya. So yan, ito yung sinasabi ko kanina. So yung unang bend niya, papunta to dito, yung 1, nasa labas. Compare doon kanina,
na yung haba nito, kung di natin puputulin, ito yung magiging number 1 niya, papasok dito sa loob. So useless din yung paddings natin kasi nasa ilalim siya. So ayan, pinapalipit ko yung mga sanga. Kasi nga yung mga nodes, hindi tama yung pinalalagyan nila. Ayan na siya ngayon. So, na-wire na natin to, na-wire na natin yun. Ito naman. Saan na to? Okay mga idol, bali natapos na natin ang wiring ng ating tugas. So, explain ko lang sa inyo uli kung paano ko ginawa yung bonsai na to at kung saan ako bumabase. So, ulitin ko sa inyo, kagaya nito. So, ito yung back, yan yung front. So, na-develop ko uli, ito yung 1 o'clock back view. Tapos, 11 o'clock back view. At ito rin ay 1 o'clock back view. So, yan. So, meron pa rin dyan. So, lahat ng mga nasa gilid na yan ay 11 o'clock at 1 o'clock. So, yun yung mga kita niyan pagka nasa front tayo. So, pagka tinignan natin siya sa top view, ganito yung sistema niya. Bawa, ito yung tronco natin. So, tronco. So, ito, nandito siya. Nandyan yan. Tapos, ito naman, nandito yan. Tapos, yan. Yan siya. So, lumalabas ngayon, lahat ng sanga na yan, hindi siya, pag nasa front tayo, kita siyang nakaganyan. Pero pagka nasa side tayo, hindi kita yung isa nakaganyan. So, sa madalit salita, hindi siya cross. Hindi siya cross na branches na ganyan. Yan. So, pag nandito tayo sa front, hindi kita itong back. Hindi kagaya nito, na 4 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock, kita yung dalawa na yan kapag nasa front tayo. Di ba? So, ayun yun siya. So, ganun din sa ugat. So, ito ngayon yung 4 o'clock, ayun yung 8 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock. So, yun. Tapos, sa apex naman, kung mapapansin nyo, dalawa siya, di ba? So, hindi ito yung pinaka-main apex. So, gagamitin lang natin yan. Ang purpose niya sa wild. Para pagka nag-wild to, itong sanga na to, lalaki pa to. Lalaki yan. So, pag lumaki ngayon yan, doon pa lang tayo magsa-setback. So, ito yung mismong tama nating apex. So, yan. So, ayun ngayon yung na-develop natin bonsai. Second wiring niya yan. So, yan. Ngayon, meron tayong tips dyan. Kung nakikita nyo lahat ng sanga nakahiga, di ba? So, ang gagawin ko dyan, itataas ko yan. So, habulin yan yung araw. Mas mabilis lalaki yung mga primary natin kapag nakataas yan. Ayan. Lahat yan itataas natin. So, ayan. So, bali itong puno na to ay twin trunk. So, ito kasi mababa na masyado yung branches na to. Kaya ito magiging twin trunk na. Gagawa tayo ng isang ulo dito. So, nakaseparate yan. Nakaganon yan. Ayan. Maganon siya to. Tapos ngayon, ito naman, hindi siya diretsong ganyan yung magiging pads niya dyan. Kasi meron tong pseudo apex. So, ito yung pseudo apex. Nasa likod. Ayan. Dito siya lalabas sa part na yan. So, ayan. Natapos na natin. Yun lang mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Maraming salamat po.